Kumusta mga kasaliksik? Sa mundo natin na puno ng misteryo at kababalaghan, hindi maiiwasang matuklasan ang mga bagay na minsan ay mahirap paniwalaan. Mula sa mahiwagang kwento ng isang kotse na tila multo sa savana, hanggang sa alamat ng Jack the Ripper na muling nabuhay dahil sa isang kakaibang tungkod, samahan niyo ako sa paglalakbay na ito upang tuklasin ang 10 pinaka-nakakakilabot na mga bagay na natuklasan sa kasaysayan. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Number 10, multo sa kamera ng pulis. Noong 2014, si Officer Carl Romero mula sa Espanola Police Department sa New Mexico ay nakakita ng kakaibang pangyayari habang nire-review ang kanilang security footage sa istasyon. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbabantay sa mga monitor, napansin niya ang isang anino na tila may anyo ng tao, ngunit hindi karaniwang gumagalaw. Nakakagulat, ang aninong ito ay naglakad sa isang chain link fence at tila dumaan sa mga solidong transport cage nang walang kahirap-hirap. Isang bagay na hindi posibleng magawa ng sinumang tao. Sa una, inakala ni Carl na maaaring ito ay isang insekto, tulad ng moth, na dumaan sa harap ng kamera. Subalit nang linawin niya ang video, malinaw niyang nakita ang hugis ng isang tao. Ngunit ang kilos nito ay imposible sa pisikal na mundo. Ang kakaibang eksenang ito ay agad na isinangguni kay Detective Solomon Romero, na tulad ni Carl ay hindi rin maipaliwanag ang nakita sa footage. Wala namang ulat ng kamatayan sa lugar at hindi rin ito itinayo sa ibabaw ng isang dating libingan. Gayunpaman, iba't ibang opisyal ang nagsabing may kakaibang karanasan sila sa istasyon, tulad ng pakiramdam na parang may humihinga sa kanilang batok habang nag-iisa. Ang misteryosong multo sa kamera ay nananatiling hindi maipaliwanag, nagdadala ng panibagong bahagi ng kababalaghan sa pang-araw-araw na gawain ng mga alagad ng batas. Number 9. Misteryo ng Foss Lake. Noong 2013, isang hindi inaasahang tuklas ang nagbigay linaw sa isang matagal ng misteryo sa Foss Lake, Sayre, Oklahoma. Habang nagsasagawa ng sonar testing ang lokal na pulisya sa ilalim ng lawa, napansin nila ang mga kakaibang hugis na nasa ilalim ng tubig. Sa kanilang pagsisiyasat, nadiskubre nila ang dalawang lumang sasakyan, isang 1952 green Chevrolet at isang 1969 Chevrolet Camaro. Sa loob ng Camaro, natagpuan ang mga skeletal remains ng 3 kabataan, 16-year-old Jimmy Allen Williams, 18-year-old Leah Gail Johnson, at 17-year-old Thomas Michael Reed na nawala noong dekada 70 matapos ang isang tila normal na lakad kasama ang mga kaibigan. Samantala sa loob ng 1952 green Chevrolet, natagpuan naman ang mga labi ng 3 matatanda, sina John Alvapor, Laverne Hammock at Nora. Ang kanilang pagkawala ay nanatiling palaisipan sa loob ng ilang dekada. Sa pamamagitan ng DNA testing, nalaman na ang pagkamatay ng 6 ay sanhi ng aksidente, hindi ng anumang krimen. Ang tuklas na ito ay nagbigay ng matagal ng hinahanap na kasagutan sa mga pamilya ng mga nawawala at sa bayan ng Sayre. Ang Foss Lake na tahimik sa loob ng maraming taon ay naging saksi sa mga lihim ng nakaraan na sa wakas ay natuklasan at nabigyan ng hustisya. Number 8. Ang mahigit 3,000 itlog ng ibon. Noong 2020, isang nakakagulat at di karaniwang kaso ng wildlife trafficking ang natuklasan ng pulisya sa Norfolk, England. Ang isang 71 taong gulang na lalaki na nagngangalang Daniel Lingham ay natagpuang nagtatago ng higit sa 3,000 itlog ng mga ligaw na ibon sa kanyang tahanan. Hindi ito mga ordinaryong itlog. Ang koleksyon ay nagmula sa mga bihira at protektadong species na ginagawang isang seryosong krimen ang kanyang mga gawain. Matagal nang kilala si Lingham sa ganitong iligal na aktibidad. Una siyang nahuli noong 2005 at muli noong 2018 para sa parehong kasalanan. Ngunit tila hindi siya natuto mula sa kanyang mga nakaraang pagkakulong. Ang kanyang obsesyon sa koleksyon ng itlog ay umabot na sa sukdulan, kung saan marami sa mga itlog ay mula pa sa mga endangered species. Ang ganitong gawain ay nagdudulot ng malaking banta sa lokal na ekosistema at nag-aambag sa pagkakaubos ng mga ibon. Nang humarap si Lingham sa korte, napag-alaman na ang kanyang mga aksyon ay dulot ng mas malalim na isyong pangkaisipan.
Sa halip na makulong muli, siya ay binigyan ng suspended sentence at inatasang sumailalim sa isang mental health treatment program na tumagal ng 12 buwan. Ang kasong ito ay nagbigay liwanag sa pangangailangang protektahan ang wildlife mula sa mga ganitong uri ng pagsasamantala at ipinakita ang pinsalang dulot ng iligal na pangongolekta ng mga hayop. Number 7. Ang mahiwagang kotse na multo. Noong nakalipas na dekada, isang insidente sa Savannah, Georgia ang naging usap-usapan dahil sa kakaibang pangyayari na mistulang galing sa isang kwento ng multo. Habang nasa kalagitnaan ng isang high-speed chase, isang pulis ang tumutugi sa isang puting kotse na nagmamaneho ng padalos-dalos sa mga lansangan. Ang kotse ay tila sinasadya pang iwasan ng pulis, nagmamaniobra ng biglaan at nagpapakita ng kahusayan sa pagmamaneho. Ngunit ang totoong kagulat-gulat na bahagi ay nang matuklasan ng pulis na walang tao sa driver's seat ng kotse. Habang patuloy ang pagtugis, ang kotse ay biglaang lumiko, tumama sa isang chain link fence at pagkatapos ay bigla na lamang naglaho. Maraming saksi, kabilang ang mga pulis, ang nagtaka kung paano nangyari iyon. May ilan na nagsabi na ang bakod ay marahil na angat at bumagsak muli, kaya nagmukhang nawawala ang kotse. Ngunit marami rin ang naniniwala na ito ay isang tunay na paranormal na pangyayari. Ang mahiwagang ghost car na ito ay nagdulot ng iba't ibang teorya at haka-haka mula sa mga tao sa lugar. Hanggang ngayon, walang konkretong paliwanag kung paano ito nangyari. At ang kwentong ito ay nananatiling isang kakaibang alamat sa kasaysayan ng Savannah. Isa itong halimbawa ng mga insidenteng tila lampas sa maipaliwanag ng siyensya o lohika. Number 6. Ang misteryosong kamera sa hardin. Noong 2023, sa Scarsdale, New York, isang ordinaryong araw ng pag-aalaga ng halaman ang nauwi sa isang nakakakilabot na tuklas. Isang homeowner ang natagpuan ng isang nakatagong kamera sa kanyang hardin na mahusay na disguised gamit ang mga peking dahon. Ang kamera, na tila bahagi lamang ng kalikasan, ay posibleng naniniktik sa kanilang pamilya nang matagal nang hindi nila nalalaman. Ang insidenteng ito ay hindi lamang pangkaraniwan, kundi bahagi ng tumataas na bilang ng mga ulat tungkol sa paggamit ng mga spy cameras sa buong Estados Unidos. Ang mga aparatong ito ay madalas ginagamit ng mga kriminal upang obserbahan ang schedule ng isang pamilya bago isagawa ang pagnanakaw. Inaalam nila kung kailan walang tao sa bahay upang masigurong tagumpay ang kanilang operasyon. Dahil dito, pinayuhan ng lokal na pulisya ang mga residente na maging mapagbantay at regular na inspeksyonin ang kanilang mga ari-arian para sa anumang kahina-hinalang bagay. Ang pagtuklas na ito ay nagdala ng takot sa komunidad at nagbigay diin sa mga panganib na dulot ng modernong teknolohiya. Ang mga homeowners ay hinikayat na mag-install ng sariling security systems upang maprotektahan ang kanilang mga tahanan. Ang insidente ay isang paalala na sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, mahalaga ring manatiling alerto upang mapanatili ang seguridad ng bawat isa. Number 5. Ang malagim na tunay na ginto at salapi. Noong 2017, sa Scandisci, Italy, isang tila ordinaryong bus inspection ang nagresulta sa isang nakagugulat na tuklas. Ang isang suitcase na pagmamay-ari ng isang 58 taong gulang na lalaki na nagsasabing siya ay isang goldsmith ay natagpuang naglalaman ng 89 na gold bars at $134,000 sa cash. Sa una, iginiit ng lalaki na legal ang kanyang mga dalahin at idinagdag pa niyang siya ay nagdadala ng mga ari-arian mula Switzerland papuntang Italy. Subalit nang magsimula ang masusing pagsisiyasat, naging malinaw na hindi niya kayang magbigay ng anumang dokumento o sapat na paliwanag tungkol sa pinagmulan ng kayamanan. Ang kanyang pagkabigo na magbigay ng ebidensya ay nagdulot ng suspisyon ng pulisya na agad na nag-seize ng kanyang maleta. Ang kabuuang halaga ng mga nakumpiska ay tinatayang nasa $1.8 milyong. Kalaunan, nalaman na ang lalaki ay may criminal record na kaugnay ng fraud at forgery, na lalo pang nagpatingkad ng kanilang mga hinala. Ang kasong ito ay nagbigay liwanag sa lawak ng iligal na aktibidad na nauugnay sa money laundering at tax evasion.
Sa kabila ng tila tahimik na kilos ng mga kriminal, ang ganitong mga operasyon ay nagiging dahilan ng malaking pinsala sa ekonomiya. Ang insidente ay patunay na hindi laging ligtas ang mga iligal na gawain sa likod ng kayamanang nasa ibabaw lamang ng lupa. At nagbigay babala ito sa iba na may mga alagad ng batas na laging handang magsiyasat. Number 4. Ang banta ng nakakatakot na manika. Noong 2023 sa Monclova, Coahuila, Mexico, isang kakaibang eksena ang gumulat sa mga lokal na pulisya. Tumanggap sila ng ulat tungkol sa isang lalaking nagngangalang Carlos na gumagamit ng isang life-size Chucky doll mula sa pelikulang Child's Play upang mang-hold up. Ang lalaking ito kasama ang manika na hawak ang isang malaking kutsilyo ay nanakot ng mga tao sa lansangan upang pilitin silang magbigay ng pera. Ang manika na kilala sa nakakatakot nitong hitsura, maliwanag na orange na buhok, masamang ngiti, at punit-punit na kasuotan, ay nagdulot ng matinding takot sa sino mang makakita rito. Nang dumating ang pulisya, agad nilang inaresto si Carlos, ngunit hindi nila pinalampas ang pagkakataong gawing bahagi ng ulat ang manika. Kinuha nila ang mugshot ng Chucky doll, na hawak ito sa buhok na parang isa itong tunay na kriminal. Ang larawang ito ay agad na nag-viral sa social media, na nagdulot ng parehong tawanan at takot sa mga tao. Habang si Carlos ay pinalaya matapos ang kanyang pagkakaaresto, nananatili pa ring misteryo ang nangyari sa manika. May nagsasabi na ito ay nasa evidence locker, habang ang iba'y nagbibiro na maaaring tahimik na itong nagkukubli sa istasyon ng pulisya. Ang kakaibang kwentong ito ay naging lokal na alamat at patuloy na nagbibigay aliw at kilabot sa mga nakaririnig nito. Number 3. Ang tunay na Marvel Heroes. Noong gabi ng Halloween noong 2022, sa Lima, Peru, nagmistulang kwento ng superhero, ang isang operasyong isinagawa ng mga pulis. Sa gitna ng pagdiriwang ng mga tao na nakakostume, isang grupo ng mga pulis na nakasuot ng Marvel superhero costumes, Spider-Man, Captain America, Thor at Black Widow, ang pumasok sa isang mapanganib na lugar. Ngunit hindi ito isang simpleng kasiyahan. Ito ay bahagi ng isang high-stakes na operasyon na tinawag nilang Marvel. Ang kanilang misyon? Hulihin ang mga miyembro ng isang kilalang drug den na matagal nang nagdudulot ng problema sa kanilang komunidad. Gamit ang kanilang kakaibang pagbabalat kayo, nagawa nilang makalapit ng hindi napapansin at matagumpay na sinalakay ang lugar. Nahuli ang 4 na suspek, 3 lalaki at 1 babae, na walang kamalay-malay na ang kanilang kalaban ay mga opisyal ng batas. Sa loob ng hideout, natagpuan ng 3,200 at 50 pakete ng cocaine paste, 287 bag ng cocaine, at 127 pakete ng marijuana. Ang kabuang bigat ng mga nakumpiskang droga ay humigit kumulang 200 at 78 kilo. Ang operasyong ito ay nagdala ng bagong pag-asa sa mga residente ng lugar at ginawang tunay na bayani ang mga opisyal sa mata ng publiko. Ang kanilang kakaibang diskarte ay patunay na ang tapang at pagkamalikhain ay mahalaga sa paglaban sa kriminalidad. Ang kanilang kwento ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao at ipinakita na ang tunay na tagumpay ay nasa dedikasyon at pagkakaisa. Number 2. Ang lihim na tunnel ni El Chapo. Noong 2014, isang dramatikong operasyon ang isinagawa ng Mexican Marines at DEA agents upang hulihin ang kilalang drug kingpin na si Joaquin El Chapo Guzman. Matagal nang tinutugi si El Chapo, ngunit palagi siyang nakakatakas gamit ang kanyang mga sopistikadong pamamaraan. Sa pagkakataong ito, inabutan ng mga autoridad si El Chapo sa kanyang safe house at tila sigurado silang hindi na siya makakatakas. Ngunit habang papasok ang mga operatiba sa kanyang bahay, mabilis na tumakbo si El Chapo patungo sa kanyang banyo. Sa ilalim ng bathtub, natuklasan nila ang isang lihim na pintuan na nagbubukas papunta sa isang maze ng mga tunnel. Ang tunnel na ito ay higit sa 1 milya ang haba at ginawa gamit ang makabagong teknolohiya, kabilang ang mga kagamitan para sa komunikasyon at surveillance. Ito ang naging paraan ni El Chapo upang mabilis na makatakas papunta sa masadlan, kung saan naniniwala siyang muli siyang makakaligtas, ngunit hindi na siya nakatakas muli. Sa isang raid na isinagawa noong ika-22 ng Pebrero, 2014, naaresto siya ng mga autoridad ng walang anumang pagtutol.
Sa kalaunan siya ay nahatulan noong 2019 at sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang lihim na tunnel ni El Chapo ay nagbigay diin sa lawak ng kanyang mga pamamaraan upang mapanatili ang kanyang kalayaan. Ngunit sa huli, ang kanyang kapangyarihan ay nabuwag at ang kwento ng kanyang pagkahuli ay naging tagumpay para sa batas. Number 1. Si Mr. Teeth, ang tagabantay na alligator. Noong 2015 sa Castro Valley, California, isang probation check ang nagbunga ng isa sa mga pinakabizar na tuklas sa kasaysayan ng pulisya. Sa loob ng bahay ng isang lalaking nagngangalang Asif Meyer, natagpuan ang isang 5 talampakang alligator na may pangalang Mr. Teeth. Subalit hindi ito isang ordinaryong alagang hayop. Si Mr. Teeth ay nagbabantay sa isang stash ng iligal na droga. Ang alligator ay inilagay sa isang malaking plexiglass tank at malapit dito ay natagpuan ng 34 na libra ng marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng $100,000. Ayon kay Meyer, nakuha niya ang alligator bilang parangal sa rapper na si Tupac Shakur. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang hayop ay naging tagapagbantay ng kanyang iligal na negosyo. Nang mahuli si Meyer, napag-alaman na wala siyang tamang mga permit para sa pag-aalaga ng exotic animal. Si Mr. Teeth, na natagpo ang nasa hindi magandang kalusugan, ay dinala sa Oakland Zoo para sa paggamot. Ang kakaibang kasong ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagprotekta sa mga exotic na hayop mula sa maling paggamit at pang-aabuso. Bukod dito, ipinakita rin nito ang mga nakakagulat na paraan na ginagamit ng mga kriminal upang itago ang kanilang iligal na gawain. Ang kwento ni Mr. Teeth ay nananatiling isang halimbawa ng kahalagahan ng epektibong pagpapatupad ng batas sa paglaban sa droga at maling paggamit ng mga hayop.